Okay, kusang loob silang pumunta rito, walang nanakot, walang nagpilit sa kanila. Maging ang kanilang mga magulang ay sang-ayon na siguro. Kasi nabasa ko doon, not applicable. Sige. So walang tumututol habang hindi pa napipirmahan ng mga ninong at ninang? Wala bang tumututol dyan? Kailangan marinig sa video. Wala bang tumututol? Ayan, walang tumututol. Ikaw ba, babae, ginilin? Ginilin lang kasi. Nangangako ka bang pagsisilbihan o kakailangain, mamahalin ang lalaki na sa iyong harapan habang ikaw ay nabubuhay? Narinig niyo? Oh. Ikaw ba, Ferdinand, nangako ka ba ang pagsisilbahan, kakailangain, mamahalin ang babaeng ito na sa iyong harapan? Opo, Father. Hindi pa ako father, kaya chaplain pastor po. Reverend. Okay. Pero pwede rin naman, kasi father ako ng aking mga anak sa simbahan. So mayroon pa ba kayong singsing? Hindi yan yung hindi tinubog o ginto talaga. Kasi ang ginto, yan po ay simbolo ng tunay at walang pagkukupas na pagmamahalan. So ikaw ilabas mo yung para sa babae. Ikaw maghawak. May sasangla ba yan? Sige. Hawakan mo ang kaliwang kamay. Yung i-ready mo yung palasingsingan, tawag yan, di ba? At sumunod ka sa aking sa babanggitin at so banggitin mo ang pangalan ng asawa mo. Ginilin, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan na ito ay hindi magwawakas ngayon at magpakailanman kahit gulbot ng ating mga mukha at maputi na ang buhok. At isuot. Nakapidyo ba? Okay. Yung para sa lalaki. So hawakan mo naman ang kanyang kaliwang kamay na palasingsingan. Banggitin mo ang pangalan ni sige. Isuot mo ang hingsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan na hindi ito magwawakas ngayon at magpakailanman hanggang sa pumuti at kumulubot ng aking mukha. Eh, isuot na pala eh. Apurado. Sige, bago natin ituloy ang ating kasal, nais ko munang magbigay ng kunting paalala sa inyong mag-asawa. Maupo muna kayo. Para sakaling dumating si Mayor, pero kadalasan hindi dumarating si Mayor sa hindi man talaga ngayon ang kasalan. Bakit maraming kasalan sa panahong ito? Bagay si Ferdinand, June ito pinanganak. Kaya June talaga sila nagpapakasal. Aking munang babasahin ang salita ng Panginoon sa Efesyo 5:21. So hindi ko naman tatapusin ang buong chapter. Sabi doon sa chapter 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So napakalaga po itong pasakop. Alam niyo bang ibig sabihin ng pasakop? Iba po yung nagpapa-under.
Yung pasakop ibig sabihin, mayroon kang paggalang o pagmamahal sa iyong asawa. Tandaan niyo ba yun? Pasakop sa isa't isa. Kasi kung hindi kayo nagpapasakop, ang ibig sabihin noon, may kanya-kanya kayong sariling disposisyon. Unahin natin ang babae. Pasakop babae, Ginilin, pasakop kayo sa inyong sariling asawa tulad ng pasakop ninyo sa Panginoon. So, lagi kang magpasakop sa iyong asawa. Yun po ang pinakamagandang ideya, pinakamagandang ginagawa para maghahabak po ang inyong pagsasama. Nandiyan po ang sister wife ko, 27 years, 29 years na tayo. Hindi pa po kami nag-aaway ng matinding away. Kapag kami nag-aaway, hindi kami nagkikibuan. So, baliktad. Kaya humahabang aming pagkasama. So sabi sa pangatlo, sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So, kailangan talaga ang nangungunat na mumuno sa isang bahay ay lalaki. Kasi maraming mga instances or mga bagay o sa ibang lugar na ang nasusunod sa loob ng bahay ay mga babae. Totoo ba yun? Walang umamin. So, kailangan ang masunod talaga sa bahay ay lalaki dahil siya po ang ulo ng tahanan. Sa 24, kung paanong nasagop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasagop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Sa lalaki naman, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inalog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So, hindi lang pala magpapasakop ang babae, kailangan ang lalaki ay mahalin ang babae. Minsan naririnig natin ito sa mga pelikula. Dapat sa babae ay minamahal. Hindi sinasaktan, hindi pinapaiyak, hindi ginugutom, binibili ng kanyang gustong bilhin, ng kanyang singsin, lahat, cellphone, iPad, computer, laptop, lahat na, kung kaya. Kung kayang bilhin. So dapat, ipakita natin, kahit na wala tayong gamit o kaya kakayanan na magbili, ipakita ang pagmamahal. Hindi lamang nasusukat sa isang bagay ang pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa. Porkit hindi mo siya nabilhan ng cellphone, hindi kanya na mahal. So, kaya nga nagpakasal ang lalaki sa babae dahil ibig sabihin, mahal ka noon. Maraming mga asawa pinakasalan na nagdududa pa. Pagkasal na si lalaki, nagdududa pa. Pag tumalikod sa bahay, baka sino ang kausap nito? So wala na pong pagdududa. Kailangan mayroon kayong tawag niyan, yung tiwala. Kasi kapag walang tiwala ang mag-asawa sa isa't isa, doon po nag-uumpisa ang away. So kailangan po mayroong tiwala sa bawat isa. So sabi dito, sa 57, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis na kulubot man, banal at walang anumang kapitasan. So ginawa ng Panginoon ang kanyang pagpunta dito sa mundo para maging malinis tayong lahat. Ganun din ang dapat gawin ng bawat mag-asawa. Kailangan, kung mayroon kayong nag-away kayo kagabi, wala nang ipopost sa media. Yan ano ba gusto ngayon? Facebook. O ano bang mga media. Kailangan, kayo na lang ang kayo na nakakaalam. Kasi kung sa baka nakapagsalita ka dahil sa high blood mo, kaya nakapagsalita lang ng biglaan. So, wag mo munang i-post sa Facebook para maraming mag-like. So, gayon din naman, walang anumang dapat mahalin ng mga lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kung minahal mo ang iyong sarili, dapat mahalin mo rin ang iyong asawa. So, walang taong namumuhi po sa kanyang sarili. Maliban na lang kung ito'y nasisiraan.
Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, kaya gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y dalawa ay magiging isa. So, alam niyo ba yung magiging isa? Hindi naman yung sabihin yung parang sa pelikula na para kayong pinag-isa, yung may mga pelikulang yung isang tao ay makikita mo isa na lang. So, ibig sabihin, mayroon kayong isang opinion, may isang desisyon, may isang pangarap. Para kapag kayong dalawa ang nagdesisyon sa bagay, mas madali itong makakausad. Kapag ang lalaki lang, halimbawa, ang isa lang ang desisyon na mayroon kayong bibilhin, isa lang ang desisyon, ang labas nito ay away. Kung pumalpak ang nangyari. Kasi hindi kayong dalawa ang desisyon. Pero kung iisa ang inyong desisyon, pinagkaisa kayo, walang anumang away na mangyari sa loob ng tahanan. So, kailangan isa ang inyong desisyon. Ngayon pa lang, magkaisa na kayo. So, may dalawa kayo pero isa lang kayong magdesisyon. Mayroon ding malalim na hiwaga ang sinasabing ito ng Panginoon at tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. Subalit ito ay para sabihin sa inyo, kayong mga lalaki, hindi lang itong sinasabihan ko, tayong lahat ng mga lalaki, mahalin natin ang ating mga asawa gaya ng inyong mga sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong mga asawa. Kung kunting pagkakamali, karamihan sa nangyayari sa mga Pinoy, kunting pagkakamali minister, isang pagkakamali ang dinagdak ni Mrs. ay 11. Normal ba yun? Magsalita ng isa si Mr., 11 ang sasabihin ni Mrs. Talagang mga sila, normal yatang mga masalita ang mga babae. So, kailangan din naman na intindihin nyo kami mga lalaki na hindi kami mga palasalita. Magkibagay din sa amin. Pero mayroon naman lalaking mga masalita. Pero mas marami yata ang babaeng masalita, masabit. So, tulad ng sinabi kanina na ang pinaka-key po ng mag-asawa na para humaba ang inyong pagkasama ay yung nag-uunawaan, nag-iintindihan. Kaya nga ang Pilipino ay mga maintindihin, mga mapagmahal. Alam ko naman na maghahaba ang inyong pagkasama. So anak mo na ba siya? Kaya ako. Ay tatlo na. So pinagpala kayo ng Panginoon. Sige. Naisuot na yung singsing. So bilang bahagi ng kautusan at inutos kami dito ni Mayor na pumunta. So pagpalain kayo ng Diyos nawa ay maging matagumpay ang inyong pagkasama. Sa ngayon pa lang nakikita ng matagumpay na kayo dahil ganito pag na kayo anak. Kami mag-asawa ay isa lang biniyaya sa amin ng Diyos na anak. So kayo, tumayo po kayo. Tumayo tayong lahat para makita kanilang panumpa. Itaas po ang isang kamay kanan. Kahit sila na lang dalawa kasi sila ang manunumpa. Hindi lang sa harapan ko kundi sa harapan ng Panginoon. Sumunod kayo sa akin sasabihin. Maging hayag sa lahat. May narinig naman yan. Mula sa araw na ito, kami ay sumusumpa bilang mag-asawa at magkapiling habang buhay sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas. Saksi ang lahat ng aming pagmamahalan sa buhay at mata ng ating Panginoong Diyos. May suot na yung singsing niyo. Magharapon ka kayong dalawa. Tingin lang kayo sa mata.
Ako pala, may ririgalo pala ako sa inyo dalawa. Naniniwala ba kayo sa Biblia? Oo naman kasi Catholic kayo. Parehas tayo Kristiyano. Ah. So, sumunod lang kayo sa aking sasabi. Yan po ay isang Biblia na salita ng Panginoon na ginagamit nating mga Kristiyano, mga Katoliko, ginagamit po yan. Ang hindi lang gumagamit yan yung hindi Kristiyano. So ang Biblia ay ipapaliwanag ko. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ng kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon na inyong pagkasama. So pinakamandang dahilan na kayo magkasama ay ang pundasyon ay ang salita ng Panginoon. Nawa ito'y maging ilaw ng inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa gabay sa buhay na sandigan ng inyong pagmamahalan. Sige, sunod kayo sa aking kasabihin. Ating dalawa. Buong puso po namin tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, bukal ng kalakasan at pag-asa at matibay na sandigan ng aming pagkasama. Pagsisikapan namin na ito ay ipamuhay at ituro sa aming mga magiging anak at mga anak. Magiging anak at mga anak. Kasi mayroon na pala kayong anak. So maraming salamat sa Panginoon. So, in behalf of Mayor Alan Dillon, at sa kapangyarihan na pinagkaloob sa akin ng batas ng Republika ng Pilipinas, ako po ay bilang chaplain pastor ng munisipyo ng Bayan ng Taytay. Ako po si Pastor Rini Pitaliano na taga Block 15, Flatbed dyan po sa Highway 2000. Ibinahayag ko ang nagmamahalan sa aking harapan ay pawang mag-asawa na habang buhay. Atin po silang palatakan. Gagawin ba natin bang mag-kiss? Siyempre. Sige, harapan kayong dalawa. Sige. Count off. Parang hindi sila excited. Hawakan yung dalawang kamay. Kunwari kayong dalawa ay hindi pa first time nyong nagkita o inaharap sa altar. Gawin niyong makabuluhan ang araw nito na sa unang halik ninyo bilang mag-asawa. Kasi nung maghalik nyo noon ay halik ng mag-girlfriend at boyfriend pa lang. Ngayon, halik ng mag-asawa. So, ready na ang mga video, mga picture. Sino magka-count? One. Okay, mag-count kayo. 1, 2, 3. Hala, kasi ka lang. Sabay-sabay, di pa naman naka-video eh. Okay. Ulit, count. 1, 2, 3. Saglit lang, talaga. Hindi nakalapat daw. Hindi nakalapat ba? Ay, dito, isa pang request, di na nakalapat. Dapat mga... 1 minute. Kahit mga 30 seconds. Oh, sige, ako na magbilang. 1, 2, 3. Palapakan natin sila. Alright, so yan mabuhay ang bagong kasal. Of course, Ferdinand and Channeline. May baka mo sasabihin pa